Anyway, ang naririnig naman po natin na kalagayan ni Tatay Digong, sang-ayon na rin kay BP Sara, ay tanggap ni Tatay Digong ang kanya naging kapalaran dahil ito'y kabahagi ng politika. Pero siyempre, hindi natin maalis na talagang kung ako'y nalulungkot at ako naman may kalayaan, umikot-ikot bilang isang asylum seeker, mas malungkot talaga yung kalagayan ni Tatay Digong. Kaya nga ako nag-iisip kung ako ay naluluha paminsan-minsan dahil sa aking kalagayan, iniisip ko nila, mas matindi talaga ang naging kalagayan ni Tatay Digong at yan naman ay kahit papano nakakaibsa ng aking nararamdamang kalungkutan. Wala talagang katumbas ang nangyari kay Tatay Digong at wala talagang dahilan para maranasan niya itong ninaranasan na ngayon. Mantakin ninyo, kinidnap ng sarili niyang gobyerno, isinuko sa isang dayuhang hukuman na sa ngayon ay pilit ng pinagwawakas ng mga bansa gaya ng Estados Unidos, Israel at ibang mga bansa na hindi kasapi ng ICC. Ito mga nakikita po natin sa action sa ICC judges, yan po ay magpapatunay na hindi na tatagal talaga ang mga ICC judges dahil kinakailangan nila ng access sa US banking system. At baka hindi na nga po tatagal talaga ang ICC kasi yung mga pondo na binibigay ng kanilang mga miyembro ay dadaan at dadaan din sa mga US institution gaya ng SWIFT, no? Na ngayon ay hindi na po pwede. So tingin ko rin bilang ng araw ng ICC. So Tatay Digong, hang in there. Maski ikaw ay hindi pinagbibigyan sa iyong mga motion, ang issue naman is, mabubuhay pa kaya ICC hanggang sa punto na ikaw ay tuluyan na lang ipapakulong at sesentensyahan na guilty. Sa tingin ko, hindi na po. Dahil napakalakas ng mga puwersa na tutol sa ICC at tingin ko po, binibilang na rin ang araw bagong buong African Union ay bumitiw na sa kanilang pagiging miyembro ng ICC at ang natitira na lang mga miyembro dyan sa ICC ay ang European countries. Dahil itong mga Latin American countries po, pati Venezuela, nagsabi na magbibitiw na sila. So tingin ko po magkakaroon yan ng, ano tawag doon, yung cascade. Magsusunod-sunod na po yan dahil nakikita nila sa ginawa nila kay Tatay Digong. Abay, hindi pala talaga respeto ng mga prosecutor at maestrado ng ICC yung probisyon na talagang dapat ang mga lokal na hukuman ang unang magbibigay katarungan sa mga biktima ng krimen at ang ICC ay gagana lamang kung ang mga lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng ganyang katarungan. Hang in there, Tatay Digong. Habang may buhay, may pag-asa. At gaya mo, huwag ka mag-alala, ako'y malayo rin sa piling ng aking mga mahal sa buhay. At ako naman po ay naniniwala na merong may kapal na magbibigay katarungan sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito pong kauna-unahan na tayo nag-broadcast sa Christmas tree. Marami pong pagsubok na hinaharap ang Pilipinas. Isang tabi po muna natin lahat yan. At tayo po ay maging maligaya. Siguro po bukas, 22, ay huling araw na ako po ay mag-broadcast na isang seryosong topic. Pag-usapan siguro po natin yung motion to dismiss ni Tatay Digong para sa lack of jurisdiction at matapos yan, kwentong Pasko na tayo sa 23, 24, and 25. Okay ba ko yun? Samantala, alam ko, abalang-abala kayo sa pamimili, abalang-abala kayo, yung mga merong pamili, ha? Abalang-abala kayo sa pagluluto, yung mga merong lulutuin, pero maski wala po tayong pambili, wala tayong lulutuin, maging abala po tayo at maging maligaya sa darating na Pasko dahil ang Diyos ng pag-ibig ay isinila. At dahil dyan, meron tayong pangako na buhay na walang hanggan. Salamat po. Ito po ang inyong spokesman bayan ang sasabing, Merry Christmas po! At I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Adios.